Yun po yung problema rito. Attorney Robles, again, ulitin ko, for the end time, maaaring hindi nga ikaw makakasuhan dito, maaaring wala ka talaga, inosente ka talaga rito. Pero yung mga alipores mo, may kaso rito. Trust me. Meron, Graft and Corruption Practices Act. Doon sa violation na yan. Dahil nagpadalos-dalos po, pinilit, minadali, may labas ng kontrata. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, noong Huwebes, ay kinumpirma na inedit nila ang viral na larawan ng nanalong Lotto 642 jackpot na umangkin ng mahigit sa 43 million upang mapanatili ang kanyang sikretong pagkakakilanlan. Sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na ang larawan ay totoo sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means matapos siyang tanungin ni Senador Raffy Tulfo. Maraming tao ang nagtataka sa larawan na nilabas ng PCSO sa nanalo ng malaking jackpot dahil maraming nagsabi at nakapansin sa social media na ang larawan na linabas ay kinuha sa iba't ibang litrato. May netizen na nagsabi na kung mag-edit sila, ay sana ayusin nila na hindi mahahalata ng mga tao, subalit mas lalong nagalit ang mga tao dahil sa sinabi ng PCSO na totoong inedit nila ito para itago ang pagkakakilanlan ng winner. Halika at panoorin natin ang naging hearing sa Senado sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo. Yun po yung problema rito. Attorney Robles, again, ulitin ko, for the end time, maaaring hindi nga ikaw makakasuhan dito, maaaring wala ka talaga, inosente ka talaga rito. Pero yung mga alipores mo, may kaso rito. Trust me. Meron, Graft and Corruption Practices Act. Doon sa violation na yan. Dahil nagpadalos-dalos po, pinilit, minadali, may labas ng kontrata, which is only in favor of Pacific Online, injurious doon naman sa gobyerno. Ayan po, nagsalita na po si Attorney Del Valle. Sige po, ayan, hindi po kayo sumasagot, parang nag-agig kayo na meron talagang problema. Balik tayo dito kay Miss Evelyn Javier kasi naawa ako sa napakaraming na-displace ng mga lotto agents yung sa mga betting stations. So, ma'am, itong 2,000 na nawalan po ng trabaho, nawalan po ng negosyo, ano po yung kanilang hinaing ngayon? Gusto lang namin po sanang hilingin kay GM at sa kay Chairman na yung mga na-displace po hayaan po nila na makapagbukas muli. At kung pwede po, sana na maka-order na sila ng mga machine para makapagbukas sila or i-prioritize po na mabuksan sila, lalo na po yung sa Mindanao po at saka sa Visayas kasi sila po yung pinakamaraming nasarado. Okay. Hindi naman po kami nilalabanan po yung kasi kakampi naman po talaga namin ang PCSO dahil yan po yung pinili namin na hanap buhay. Nakakaawa lang po dahil una ho yung nirason ay low sales tapos yung pala po wala yung machine. Umaasa pa po, dyan po yung mga iba, galing sila po ng mga iba-ibang probinsya. Nakaramihan po dyan ay displaced at saka may mga tellers din po yata na sumali na nawalan po ng trabaho. Kaya kawawa naman po sila, dumaan po yung Pasko, wala ho silang kabuhayan. Okay. Well, binanggit niyo po, Chairman, yung panawagan sa inyo, ano pong reaksyon niyo? Na sana rin po maibalik at mabigyan ng machines yung 2,000 na mga na-displace, mga lotto agents. Ano pong reaksyon nyo being the chairman of PCSO? Yung panawagan nila sa inyo and then later on si GM Robles. Well, narito naman po yung aking mga kasama sa PCSO, pati na management. Siguro para sa akin, personal, kailangan pag-aralan kung paano ma-address yung concern ng mahigit 2,000 na naapektuhan. But of course, this is a collective decision-making body. Pagkakasunduan po namin kung ano ang magandang gawin sa hinaing ng Polay. And sa aking pananaw po ay
kailangan din pakinggan at bigyan ng lunas. Okay, when you say Yes, sir. pakinggan bigyan lunas, meaning we have to come up with a solution para mabigyan ng aksyon ang kanilang problema. Tama po yun, nakikinig naman po ang management. Right. At At ang sila kanilang naman problema ay po, sana may balik sila sa trabaho at mabigyan ng mga machines. Am I right? Yun pong gusto mangyari. Opo. So, Tama po, Mr. Chair. nandiyan naman po ang management, nakikinig. So would you encourage the management na pakinggan itong hinaing ng mga taga-Polay? Sir, as chairman? Ano po? Para sa inyo po, kailangan bang pakinggan ng management itong mga hinaing ng mga taga-Polay, mga member, especially? Opo, nandito naman po sila na napakinggan nila yung mga hinaing at mapag-aralan kung ano ang pwede maging lunas na pwede i-recommenda sa board at ma-actionan collectively. Miss Abir, ma'am. Ang isa pa ho po sa pinakamabigat po naming problema tinanggal po yung cancellation ng machine. Minsan po nagkakamali po yung ating mga mananaya or minsan madumi po yung card. Minsan po binabasa niya kahit 100 po yung taya, lumalabas po na 1,200. Hindi na po pwedeng makansela. So ang nagsasuffer po talaga ay yung mga agents po at mga tellers. Kaya yung mga tellers po namin halos ayaw na hong magtrabaho kasi araw-araw po meron silang nakakansela. Binalik na po, dati po tinanggal po yan pero nung dating administrasyon, tapos na-realize po nila na talagang kawawa po yung mga agents at saka mga tellers pag tinanggal po yung yung cancellation. Kaya inire-request po namin kay GM po at saka kay chairman na kung pwede naman po wag naman pong na maibalik po yung yung cancellation at saka wag naman po sanang maging masyadong stricto po sa amin kasi kami naman po panghabang buhay ang karamihan po ng mga agents dito, mga pioneer po, mga 30 years na po yung kako, 20 years na po. Ngayon lang po masyadong naging mahigpit po yung Okay, let me interrupt you on that, Miss Javier. So, ano pong dahilan yung kanilang pagiging sobrang higpit? Does it, yung ba ay sapagkat na nalulugi ang PCSO? Ano po sa inyo palagay? naman po sanang pero ang sinasabi po ng karamihan po ng mga agents Is it because loss of revenue para sa PCSO kaya naghigpit sila or Opo, dahil naghigpit sila po- for another reason? gusto po raw nila na masarado na lahat ng mga loto kasi masyadong very strict na po talaga yung parang mga memo po na lumalabas kasi dati wala naman So, po naging yun. stricto kumisa kahit wala sa lugar. Is that what you're trying to say? Well, yun po yung Para mawala na kayo? pagkakaintindi po ng karamihan dito ng mga agents po na parang nagigipit po kami masyado. Actually, ako po, wala naman po akong problema kasi nagko-comply po ako sa sumusunod po kami sa pagde-deposit araw-araw at nagbubukas naman po kami ng ng alas 7 hanggat alas 8 po ng hanggat 8:30 po ng gabi. Pero dun sa mga ibang probinsya po kasi hindi naman po sila makakomply dun sa 7 o'clock hanggat 8:30 kasi minsan 5 o'clock pa lang wala na pong mga tumataya sa kanila tapos i-demand po ng kanilang mga branches na kailangan bukas sila. Hanggang 8. So hindi po namin maintindihan kung ba't nagkaganon po yung nangyari. So meron palang patakaran na kailangan yung outlet ay open until 8 o'clock. Opo, 7 o'clock to 8:30. 7 to 8:30. Kahit na alam nila, especially doon sa mga lugar na mga liblib, alam nila na wala naman nanay, after 5 o'clock, pinipilit pa rin. Kapag hindi ka sumunod doon sa request nila, makakansela ka. Pwede po kung kaming ma-block or Ma-block. for termination. Mr. Robles. Well, kung maaari po, gusto ko pong talakayin yung cancellation. We learned na yung cancellation po, ayan po yung tumaya. Tapos, sasabihin, ay, canceled pala. So, nabigyan na ng ticket, tapos ika-cancel. Alam niyo po kung magkano it's costing us? 500 to 600,000 a day cost of cancellation. At ito po ang nakita namin, that in fact, in one branch, sa tinignan namin yung top 10, mas marami po yung cancellation sa actual transaction, which is we find it strange. Bakit mas marami yung cancellation sa actual sale? So, hindi po nangyayari yun. 14,000, for example, in one case there was 14,000 cancellations. Yung sale niya ay 9,000. So, ano ba yun? Doon pumunta yung tao, tumaya, tapos ay mali, tapos walk
bought away. So it's very unnatural. So, hindi po ganun ang psychology ng mananaya, and this doesn't happen across the board. Selected po outlets na nangyayari yan. So, Okay, so Mr. Robles, anong reason para sa inyo? Siyempre, gumawa kayo ng research siguro niya, pag-imbestiga. So, ano ang reason, based on the result of your investigation, bakit nagkakaroon ng cancellation? nasa level po ng possibly sa teller, umalis, kasi po merong winning cancelled ticket Meron po kaming ganong case. Ibig sabihin, akala ng mananaya, good yung ticket niya, yung pala kinancel na. So magka-claim siya ngayon, makikita cancel ticket mo. So anong gagawin niya? Babalik siya dun sa pinagbilan niya, which babayar naman. Ang tawag po dun, linalabanan yung PCSO. Kasi 4,500 lang naman. Nangyayari po ito, you'll be surprised, nangyayari lang po ito sa 2D and 3D, and most likely 2D, kasi mababa lang po yung premyo So pwedeng labanan na. Kung baga, bahala na. Kung pag nanalo, di bayaran. Pag hindi nanalo, di kanila yun. Yun ho ang findings namin dyan. So, yan po, tinigil namin. At hindi po across the board. Buti kung 5 dito and all over, hindi po gano'n nangyayari. So we have to act on that. And true enough, we saved dun sa cancellation dahil tinigil na nga po namin So, ayan po ang dahilan yan. At nung kami nag-accuse, we have the data kung sino po yung mga top-notcher cancellation. Can you imagine, they outnumber the actual sales? Paano naman ho nangyari yun? Tapos ano yun, hindi na natuto, lagi na lang nakakancel. No? Ano yun, lagi na lang siya nagkakamali. Siya ho ang sumusulat dun sa sa bet slip yung tao, siya ho ang sumusulat ng taya niya. Bakit ho nagkakamali? Kung siya naman ho ang sumusulat nun. No? So hindi ho accurate yan. At kami po ay supported by data, and hindi po namin aalisin for the record ang ating over-the-counter. Hindi po yan ang tamang pagpapalaro niyan. You have to increase jackpot para ho gumanda ang sales. Ako po ang nagsuggest nung sinasabi niya, gamitin yung lumang system. Kaya lang po, that is a 25-year-old machine. Ayaw na rin po mag-integrate ng bago. Dahil paano nga naman i-integrate yung 25-year-old system to be very costly? Now, why not give them new machines? Sir, matagal po ang ordering ng machine po. It will take you almost a year. And then the cost, sa additional cost po, is hindi po recoverable. I'm sorry, hindi po ako nag-negotiate ng unang price doon, but tinitingnan po namin, paano namin marirecoup if it's very expensive? Okay. Yan po ang reason namin, sa management decision. Don't worry sir, we're looking for other ways, even cheaper ways, of putting up a system. Kasi po, kung malalaman nyo, pareho lang yan ang online Teka muna sir, sino yung tumatas ng kamay kanina? Yes,